Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Breaking news! Subscribers ng official YouTube channel ng Eat Bulaga nabawasan na ng 30,000 subscribers simula nung napasakamay ng Tape Incorporated ilang araw pa lang ang nakakalipas. Matatandaang may 5.32 million subscribers ang official YouTube channel ng Eat Bulaga, kung saan sina Tito, Vic and Joey at Legit Dabarkads ang namahala at nagparami ng dating Eat Bulaga official Facebook page. Gayun din ang Eat Bulaga YouTube channel bago ito naagaw ng Tape Incorporated. At ngayong araw ng Miyerkules, September 13, 2023, muling nabawasan ng mahigit na 30,000 subscribers o 30,000 na ang nag-unsubscribe. Nung malaman ng mga followers ng TVJ at The Barkads na naagaw ng Tape Incorporated ang Eat Bulaga YouTube channel, ay dahan-dahang nagsisialisan na sila. Mapapansin din na sa kabila ng merong 5.3 million ang subscribers ang official YouTube channel ng Eat Bulaga, mababa pa rin ang views ng kanilang live videos ng rebranded na Eat Bulaga. Katunayan ay nakakuha lamang ito ng 66,000 views, 41,000 views at 33,000 views sa kanilang tatlong live videos, bagamat sila yung nangunguna sa search ranking sa YouTube. Kumpara sa TVJ at TV5 YouTube channel na nakakapagtala ng more than 300,000 views ang TVJ at 500,000 views naman sa TV5 sa kanilang live videos. Na ang ibig sabihin lamang nito ay nasa TVJ at Legit Dabarkads pa rin ang suporta ng karamihan. Matatandaang kinumpirma ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque na naibalik na sa kumpanya ang full access ng nasabing account. Nawalan daw sila ng access sa YouTube account nung umalis sa kanila ang isang empleyado na hindi na i-turn over ang email address at password nito. Dagdag pa ni Garduque, batay sa records ng YouTube, Tape Incorporated ang may-ari ng account base sa mga resibo sa paggawa ng account pati na ang bank account na nakalink dito. Nagbigay ng pahayag ang kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ kaugnay ng pagsasapubliko ng Tape ng pagkabawi nila ng control sa YouTube account ng Eat Bulaga. Nabahala raw sila dahil inamin ng Tape na dati silang walang access sa YouTube channel ng Eat Bulaga. Iginiit din nilang ang may-ari ng account ay ang may-ari ng email na nag-register ng naturang account, hindi ang Tape. Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz, abogado ng TVJ production ng EAT ng TV5, we find the news very disturbing. Tape is announcing to the public that it regained access to the Eat Bulaga YouTube channel. This means they previously did not have access. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape. That is why they never had access to this account. Sa mga naunang lumabas na balita, si Jenny Ferry umano ang may likha ng YouTube account ng Eat Bulaga at di umano'y napaka-copyright pa niya ito. Si Jenny ang dating Executive Vice President for Production ng Tape na pagmamay-ari ni Romeo Halusho Sr. at Tony Tuviera. Dagdag pa ni Attorney De La Cruz, the content of that YouTube account are past episodes of Eat Bulaga. The copyright of those shows are all derivative works belong to TVJ. Pinag-uusapan na raw nila ang nararapat na legal na hakbang na maaari nilang gawin laban sa Tape. Ayon pa sa abogado, we are preparing the appropriate legal action against Tape. This may constitute a cybercrime if they hack into account or made misrepresentations to YouTube. Kinontra naman agad ito ng Tape lawyer na si Garduque. Pinabulaanan niyang na-hack ang nasabing YouTube account to their favor. Pahayag ni Garduque sa pahayag na inilabas sa 24 oras, Tape did not hack the account. Tape will never do such a thing. Thus, it is not liable for cybercrime. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email and the password and the new contact person in behalf of the company. Ipinaliwanag din ni Garduque na ang hindi pinangalan ng empleyado na may gawa ng account ay nakakontrata pa noon sa Tape. At naipakita raw nila sa YouTube ang mga katibayan na sila ang totoong nagmamay-ari ng account, pati na ang link bank account sa nasabing channel. Siya ang ginamit na pagtukoy ni Garduque sa hindi pinangalan ng dating empleyado, kaya babae nga ang may gawa nito noon. Saad pa sa pahayag,
The person who made the account was an employee of Tape when she made the account, and she made the YouTube account in behalf of Tape Incorporated. Tape Incorporated is ready to show the official receipt from YouTube, stating that it is the one which is spent to create the account. The bank account linked to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated. Narito naman ang paliwanag ng kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila TV patungkol sa pinag-aagawang official YouTube channel ng Eat Bulaga. So, ayun guys, pag-usapan lang, mabilis lang. Yung sa YouTube ng Eat Bulaga, tingnan natin kung lumiit na. So, nung nagsimula siya noon, 5.32, ngayon 5.30 na lang. So, mga 20,000 po yung nabawas na subscribers. Oh, pero hindi naman kasi sa dami ng subscribers yan eh. Sa views, ang layo pa rin ng TVJ. Tsaka naniniwala ako mabilis maaabutan to ng TVJ doon sa kanilang YouTube. Oh, pero anyway, naglabas ng resibo yung pong Tape na sila daw ang may-ari nitong YouTube channel. Okay? Yung resibo is yung payment na galing sa YouTube. Okay? So, ang tanong, sapat ba na katibayan yun? Yun, tingnan natin ito. Yan, oh. Siyempre, may bura yung mga ibang information. Pero yan yung resibo na nakatanggap ng payment ang Tape mula sa YouTube. Mula sa Google, Singapore. Doon kasi nanggagaling yung mga sahod namin sa YouTube. Ang tanong, naniniwala ba ako na Tape ang kumukuha ng pera mula sa Google Singapore? Oo, naniniwala ako na yung pera, yung kita sa YouTube ay pumapasok sa kanila. Okay, naniniwala naman ako doon kasi sila yung producer ng show, so pag yung mga kitang ganon, parang in the same way na yung bayad ng mga advertisers sa Tape napupunta. But it doesn't mean para sa akin exactly na sila yung may-ari nung channel. Kasi ang channel, hiwalayan sa trademark, hiwalayan sa awayan ng... So, sa akin, yung sa YouTube channel, kung sino yung gumawa nung channel, yun yung may-ari. Pwedeng sabihin ng Tape na pinagawa namin sa tao namin yung YouTube channel, kaya dapat sa amin yan. Pwede nilang irason yun, pero kailangan nilang patunayan sa korte yun. Okay? So, sa akin, kung sino yung gumawa ng YouTube channel, siya yung may-ari. Okay? So, for example, ako, nagpagawa ako sa kapatid ko. Gawa mo ako ng Gmail, gawa mo ako ng YouTube channel, tapos ibigay mo sa akin. Okay? So, ginawa niya ako. 'Di ba? O pwede 'yon, pwede mong ipagawa sa iba kasi inutos ko, tapos binigay niya sa akin. Ako yung may-ari. Siya gumawa, pero ako yung may-ari kasi ako yung nagpagawa. Pero nasa akin yung password. Bakit wala sa Tape yung password? So, yun yung isa sa mga tanong doon. Okay? Tapos ang sinasabi nila, porket nasa kanila daw yung resibo, sila na daw yung may-ari. Hindi din po 100% na totoo yun. Na kung sino yung binabayaran ng Google, siya na yung may-ari ng channel. Hindi po always true yun. Kasi, posible yung ganito. Parang example meron akong 4 yung channel ko, guys. 4, di ba? Meron akong sports, showbiz, politika, tsaka may isa pa sa Manila. So, 4. Dati 5 yan eh. So, 4. Yung isa sa mga channel ko, ang binabayaran ni Google ay AdSense account ng kapatid ko. Okay, nagets nyo yun? So, kasi, di ba meron akong 4 na channel. Meron akong hiwalay na AdSense na account na Mark Gamboa. So, yung iba sa mga YouTube ko, dun pumapasok yung kita sa AdSense ko na Mark Gamboa. Okay? Bank account nun, Mark Gamboa din. So, dun hinuhulog. So, kailangan kung ano yung AdSense, yun din yung bank account. Pero, meron akong channel na isa na AdSense ng kapatid ko. So, yung kapatid ko, meron din sariling AdSense na account. So, dalawa yung AdSense namin, sa akin, tsaka sa kapatid ko. So, ako yung may-ari ng isang channel, pero yung pera, pumapasok dun sa AdSense ng kapatid ko. Kasi yun ang gusto kong, yun ang desisyon ko, yun ang gusto kong gawin. Yun ang, ganun ko pinorma yung aking mga channel. So, ibig sabihin ba no, siya na yung may-ari ng channel ko? Hindi. Nasa akin yung password, ako yung masusunod. Diba? So, sa akin itong isang channel.
Pero, yung kita niya, pumapasok dun sa kapatid ko. Sa AdSense ng kapatid ko, sa bank account ng kapatid ko. So, yung kapatid ko, nag-iipon din ng pera dun sa kanyang bank account. So yun ang punto ko dito. Hindi porket binabayaran ng Google yung AdSense account nyo, ikaw na may-ari ng channel. Kasi hiwalay yun. Hiwalay siya, guys. Hiwalay yung YouTube channel, hiwalay yung AdSense account. So, pwedeng mangyari isang AdSense account, maraming YouTube channel. Pwede din YouTube channel, yung iba sa ibang AdSense account. Pwede yun. So, hindi siya proof na sa ikaw yung may-ari. At anytime, kung ikaw yung owner ng channel, pwede mong palitan yung AdSense account mo. Kumbaga, ayoko na sa account ko. Ayoko ihulog dun sa account ko. Gusto ko sa ibang AdSense. Ililipat ko. Pwede yun. Pwede yun. Kasi ang masusunod, yung owner ng account. Okay, so, yun ang kinocontent ng TVJ. At ang punto nga dito ni Attorney Buko, hinagamit nyo yung mga videos na may muka ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon nang walang pahintulot sa kanila. Walang pahintulot sa kanila at walang written agreement na pinapayagan kayo ng Tito Vic and Joey na gamitin nyo yan. Yun ang problema ng tape dyan. Sa mga videos na kumikita ngayon sa YouTube. Diba? Walang pahintulot, walang written agreement na pinapayagan sila ng Tito Vic and Joey na gamitin nyo yung mga mukha natin dyan. Diba? Kasi sa pananaw ko, yung mga videos doon ay parang joint nga, conjugal na pag-aari yan ng Tito Vic and Joey at ng tape. Okay? Pero ito yung sa pananaw ko, guys, ha. Ito naman yung sa pananaw ko, ha. Yung mga videos na nandiyan sa Itbulaga na lumang YouTube, sa tingin ko, hindi din siya pwedeng gamitin ng TVJ nang walang pahintulot naman ng tape. So, yun ang personal kong opinion. So, kumbaga, both ways siya. Kailangan parehong pumayag. Kasi mga artista, tsaka yung mga producer, silang dalawa yung nagsama para gawin yan. So, kung may gusto kang gawin dun sa mga videos na yan at gusto mong pagkakitaan, kailangan parehong pumayag. Pag merong isang hindi pumayag, walang pwedeng kumita. Kumbaga, kung ano man yung kitain yan, itabi natin. Itabi natin sa isang bangko, walang gagalaw. Hanggat hindi natin napagdidesisyonan kung anong gagawin dyan sa pera dyan. Yun ang pananaw ko dyan. Na walang pwedeng gumalaw nun sa mga kita ng YouTube videos nang walang pahintulot mula sa dalawang panig. Ako gusto ko maging patas. Hindi lang naman sa TVJ yan. Kasi syempre, in fairness sa tape, sila nga naman ang gumastos dun sa mga camera dyan, sa mga ano dyan. So, may partisipasyon sila. Diba? So, pero dalawa sila. Diba? Ang parati kong example nga, sinabi ko din sa video ko, sa Showtime, si Vice Ganda, bago siya lumabas sa It's Showtime, may pinipirmahan niyang mga kontrata. Maayos ang mga kontrata ni ABS-CBN at ni GMA. Diba? Talagang kakaiba lang dito sa Tito Vic and Joey kasi nga 44 years Hindi nila kailangan ng kontrata nakasulat dun sa kontrata ni Vice Ganda na yung mga videos na gagawin niya for It's Showtime ay pagkakakitaan ng ABS sa YouTube, sa Facebook, at yung kita nun, mapupunta kay ABS. Ewan ko na lang kung may share nun si Vice Ganda o kung sila Jong Hilario o sila Bong. Diba? Pero, nakakontrata yon. Walang ganong kontrata sa Tito Vic and Joey. So, pwede na lang i-contest na yung copyright niyan, kami may-ari niyan. Nandiyan kami, wala tayong agreement. Diba? Hindi nyo pwedeng pagkakitaan yan nang hindi kami nag-agree. Dati nag-agree kami nung hindi pa tayo magkaaway, nung hindi nyo kami parang pinush out dito sa show namin. Diba? Pero, yun nga, ngayon, magkaaway sila, hindi sila nag-agree. So, yun yung stand ko dyan pagdating sa YouTube. So, baka korte na naman yan, kaso na naman yan. Baka first time mangyari yan sa Pilipinas na ang pinag-aawayan ay YouTube account. Kasi like I said, ang YouTube account, hindi yan property ng tao Yung mga YouTube account ko, hindi ko yan matatawag na property ko. Kasi ang pag-aari niyan ay si YouTube. Hindi ako ang may-ari niyan. Ako lang pinapayagan lang ako ni YouTube na gamitin ko, pagkakitaan ko. Ako lang yung may access, ako lang yung may control. Pero yung sa pag-aari, in the sense na, example, itong cellphone na to, pag-aari ko.
'Di ba? Hindi ganon ang YouTube channel. Never mo siya pwedeng maging pag-aari. 'Di ba? Pinapagamit ka lang ni YouTube. Anytime gustong alisin sa'yo ni YouTube, hindi niya kailangan magpaliwanag. Aalisin ko lang, bahala ka. Akin yan eh. Ganun po ang YouTube channel. Hindi po siya ownership. Hindi po siya, you cannot own your YouTube channel. You cannot own your Facebook account. Diba? Hindi mo pwedeng idemanda si YouTube na inalis niya yung YouTube ko. Pag-aari ko yan. Hindi mo pag-aari yan. Pag-aari yan ni YouTube. Pinapagamit ka lang namin. Pinapagamit sa'yo, pagkakitaan mo, ikaw bahala. Diba? Pero hindi yan sa'yo. And it will never be yours. Never yan magiging sa'yo. Unlike kotse, bahay, cellphone, TV. Diba? Itong cup na to, ako may-ari nung cup na to. Diba? So, iba yun sa YouTube. So, magbasa tayo ng comment, guys, bago tayo magtapos. Yan po yung ating mga explanation doon sa mga issue nila. Rika Par, makapal daw mukha nung mga nasa kabila. Ayan, wait ko na lang karma nila, sabi nun. Steve Ray, ang nakakatawa nito, if manalo ang TVJ sa korte, hindi pa rin magagamit ng tape ang YT, lalo na ang Itbulaga na nakalagay, to be honest, tagilid ang tape sa YT channel na yan kasi wala silang access ever since. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.